Yan, ngayon nandito tayo ngayon sa Sharm El Sheikh. Ang crew on board natin ay 1830. Yan. Ngayon ito ang lugar ng Egypt dito sa Sharm El Sheikh. Yan. Dati kung naaalala nyo, ang mga lugar na pinupuntahan natin ay lugar ng mga malalamig na lugar na puro yelo at puro mga bloke-blokeng yelo yung mga nabibidyohan natin. Pero ngayon, ngayong araw na to o ngayong buwan na to, ang mga mabibidyohan naman natin ay puro mga disyerto tulad nito. Ayan, papakita ko sa inyo na ang lugar ng Egypt ay napakainit. Yan. Kung ang dati, ang lugar ng mga pinupuntahan natin ay napakaginaw na halos naka-jacket tayo ngayon. Ngayon naman ay pupunta naman tayo sa lugar ng init dahil nandito tayo ngayon sa disyerto. Yan, ang katabi nating barko ay yate. Alamin natin kung ano yan. Ayan. Kung pangalan niyang yating yan. Ayan, ang pangalan ay siya. Ayan, ngayong araw na to, ang puntahan natin ay beach dahil yung mga katrabaho natin ay nandoon sa beach ngayon para maligo. Ayan, tapos dito naman sa kabilang bundok ay napakaraming mga yate. Ayan, puro yate ang mga yan. Tapos itong Anastasia ay may katabi ring yating isa. Alamin natin kung anong pangalan yan. Ayan, napakagandang yate nitong Anastasia. Tapos ito naman ay umaandar na, papalis na ata. Yan ang pangalan niyan, Nautilus. Tapos doon tayo papunta dahil doon ang city. Yan, itong yate na to ay papalis na. Ang pangalan nito ay Nautilus. Yan, papalis na sila rito, dito sila galing. Tapos dito tayo papunta dahil doon ang city. Ayan, itong lugar na to ay parang Saudi rin. Na parte rin to ng Saudi dahil may mga nakatira din ditong mga Muslim. Ayan, alamin natin kung saan tayo papunta. Ayan, tapos dito naman banda, ito naman ang seaport ng Sharm El Sheikh. Tapos dito ang main gate papuntang city. Ang main gate na nilabasan natin. Tapos dito naman ay ito ang Red Sea Port Authority. Yan, sa Sharm El Sheikh. Yan, nasa labas na tayo. Dito na tayo papunta ngayon sa city ng Egypt. Yan, ito ngayon ang kagandahan nitong Sharm El Sheikh dito sa Egypt. Yan. Ngayon, yung Red Sea na binidyohan ko kanina dun sa main gate ay iyon yung isa sa mga storya sa Biblia na si Moises nung unang panahon ay meron siyang mga kasamang maraming mga kasamahan dahil para tumakas dun sa mga kalaban nilang mga Ehipto na bali nahati yung dagat para makadaan sila at makatakas sa mga masasamang mga tao noon dahil tinulungan sila ng Panginoon. Dito yung lugar na yon sa Red Sea. Ayan, papunta na ngayon tayo sa beach. Ayan, ngayon papasukin na natin tong Three Corners Sandy Beach. Tapos ba doon may ginagawa pa rito para lalong mas mapaganda itong lugar sa Egypt. Ayan yung mga tao at napakaraming na mga naliligo rito sa lugar na to. Bali, masarap dito pumunta dahil napakalinaw ng tubig. At may mga restaurant dito na pwede kang uminom at pwedeng mag-enjoy lahat ng mga turista rito kasama na lahat ng mga crew na barko. Ayan, yan sila. Mula dyan, tapos dito, maraming mga iba't ibang mga beach dito na dito sila naliligo. Talasina Beach. Ayan, isa yan sa mga Egyptian dito. Ayan, pati ito. Yan, tapos dito naman ay pwede kang mag-relax dito. Pwede dyan sa kubo na yan at pwede rin naman dito sa gilid na to. Yan, kung nakapansin nyo ay napakaraming tao rito dahil yung isa sa mga turista na gusto nila ay dito sila mag-swimming dito sa beach na to dahil ang gusto nilang kulay ay maging tan. Dahil karaniwan sa mga turista rito ay mga puti na mas gusto nila maging tan kaya sa mga ibang kulay. Yan, kung napapansin nyo na itong sako na yan ay pwede ring
lumapit at diyan ka maghumiga. Yan, sa lugar na yan. Tapos banda ron ay marami ring mga pwedeng higaan pagka ayaw mong lumubog sa ilalim ng tubig. Yan, tapos may mga tao dyan na naliligo rin. Yan, mamaya babalik kami ng tropa para dito kami maligo at dito kami mag-enjoy dito sa lugar na to. Total naman ay hanggang mamayang gabi kami rito. Pagkatapos ng trabaho ay dito kami magpapalipas ng magdamag habang naliligo sa dagat na yan. At o-order kami rito ng pwedeng inumin na pwede naming ma-enjoy yung sarili namin. Yan, dito sa lugar na to. Ayan, tapos dito naman kung napapansin nyo na itong mga ganitong klaseng sasakyan ay pwedeng arkilahin. Para halimbawa kung gusto mong pumunta ron sa malayo, kung halimbawa marunong ka mag-drive ay pwede mo itong gamitin sa pamamagitan dyan sa dagat na yan na pwede kang magpalipas ng oras habang nagda-drive ka dyan sa dagat na yan. Ayan, tapos meron din dito mga tao. Yan, sa lugar na to. Marami naliligo. Napakasarap dito sa lugar na to. Kaya dito sa lugar ng Egypt ay desyerto ang dating. Napakainit kaya lahat ng mga tao rito ay mas gustong lumubog at manatili dito sa lugar ng beach na to dahil napakainit ng lugar na to. At para maging maaliwalas ang pakiramdam nyo ay laging nandito sila sa lugar ng beach ng Egypt. Yan, dito sa lugar ng Egypt ay merong restaurant dito na pang-Italiano. Yan. Tapos dito naman banda ay meron din. Yan, ito ang lugar ng Sharm el Sheikh. Yan, Sharm Sporting Club. Tapos ngayon, susubukan na natin pumunta ng city. Magtatanong-tanong tayo dito kung paano papunta city dahil malapit lang dito yung city dito sa tabi ng beach nila dito sa Egypt. Yan, nakapagtanungan ko na sa isa sa mga nakatira dito na Egyptian ay banda ron daw ang city sa town. Yan. Pero ang sentro ng Egypt ay Alexandria. Yun yung mga lugar na isa sa mga pinupuntahan din ng mga pasahero at yun yung maraming mga kamelyo. Pero susubukan natin kung pwede tayong makapunta sa lugar na yun na maraming kamelyo na pwede nating sakyan. Pero yung Alexandria ay malayong lugar yun dahil napakalawak nitong lugar ng Egypt. Dito lang tayo pupunta sa lugar ng city kung saan pwedeng mapasyalan. Dito sa paglalakbay natin, merong nakalagay na Muhammad Al-Yamani Street. Yan. Habang papunta tayo ron sa lugar ng city. Dito sa lugar na to ay napakaraming mga resort at napakaraming mga snorkelingan dito. Yan, snorkeling equipment. Yan. Dahil dito sa lugar na to ay napakaraming mga pangalan ng mga beach dahil napakaraming mga turista na pumupunta rito para isa yun sa mga pinupuntahan nila ng mga turista rito itong lugar ng beach. Kaya isa to sa mga sa mga business ng mga Egyptian itong klaseng beach na to. Ayan, bali nandito na tayo sa lugar ng street. Maraming mga turista dyan. At ito naman ang lugar ng center nila. Ayan. Nandito tayo ngayon sa lugar ng souvenir shop. At ito yung mga souvenir na fridge magnet. Ayan. Tapos may mga kamelyo rin dito dahil yung camel na yan ay isa sa mga ginagamit yan ng mga dating mga Egyptian para mas mapadali yung pagpunta nila sa lugar ng mga disyerto. At ito naman papakita ko, ito yung isa sa mga disyerto na pyramid na isa yan sa mga pinupuntahan na importante ng mga pasahero. Itong lugar na yan. Yung pyramid na yan, yung loob na yan ay may loob yan na marami kang makikita. May loob yan na marami kang makikita sa loob at meron silang mami na nandoon din sa loob na dating nabubuhay na doon tinambak para makita ng mga turista. Ayan. Yan, ito ang kagandahan dito sa lugar ng city ng Egypt, dito sa Sharm el Sheikh. Yan, ito ang old market nila. Ayan, papasukin natin mamaya dyan sa loob na yan. Tapos, dito naman kung napapansin nyo, ito yung isa sa mga ginagawa ng mga taga-Egyptian, yung mga ganyang klaseng mga drawing na yan.
Yan, tapos hanggang ngayon ay marami pa ring mga souvenir na ginagawa nila rito na ganyang klaseng mga drawing, mga Egyptian na mga gumawa niyan na para ng mga pasahero, mabilhin ng mga pasahero yung mga ganyang klaseng mga souvenir. Yan, ngayon, ito naman dito sa lugar na to ay merong mga mami. Titignan natin, alamin natin kung anong lugar. Tapos doon naman ay merong Chinese restaurant. Ayan, tapos nilapitan natin tong isa sa mga pang-engganyo dito sa lugar ng Egypt, yung ganyang klaseng restaurant na yan. Yan yung isa sa mga gustong-gusto ng mga pasahero, yung mga ganyang klaseng mga drawing at mga ganitong mga klaseng mga inukit na mga sculptures dahil yan yung mga sikat na ginagawa ng mga Ehipto dito sa lugar ng Egypt. Yan, ito na yung market at ito yung pang-engganyo nila na pan-display dito sa lugar na to. Tapos may nakalagay na Red Sea. Yan, yan sa loob na yan. Yan yung isa sa mga karamihan sa mga pasahero natin na palibot-libot lang dito. Tapos ito yung isa sa mga sikat dito sa Egypt, itong mga ganitong klaseng mga sasakyan niyang camel na yan. Yan, ngayon nandito ako sa loob ng souvenir shop. Yan. Ito yung isa sa mga makikita nyo rito sa loob. Ito yung mga iba't ibang mga klaseng mga souvenir items na pwedeng bilhin ng mga pasahero dito. Dito nagsisipuntaan para dito bumili sa mga ganitong klaseng mga paninda. Ayan, mga magagandang mga pan-display. Yan, sa bahay. Yan, mga ganyang klaseng uri ng mga souvenir dito sa lugar ng Egypt. Yung pinasok kong souvenir shop ay isa lang yun sa mga souvenir shop na pinasok ko sa mga ganong klaseng uri ng mga pan-display dito sa lugar ng market nila rito. Yan, ngayon nandito tayo sa information na para naitanong ko sa kanila na nung una doon ako pumunta na malayo daw ang sakayan ng camel dito, mga 2 oras daw bago ka makarating. Pero nandito ako sa information na isa to sa mga brochure na tinignan ko na meron ditong nakalagay na na kung ano yung mga gusto mong puntahan sa mga tourist. Yan. Yan, isa to sa mga gusto kong mapuntahan, itong camel riding trip. Yan. Bali 30 euro na 15 euro na lang daw ang isa para makasakay ka dito sa ganitong klaseng camel. Tapos sa mga pasahero naman, ito yung mapa ng buong Egypt. Yan. Itong Cairo. Tapos ito yung Red Sea. Tapos Mediterranean, yan. Tapos ito naman yung Jerusalem, Petra. Tapos ito naman yung mga gustong-gustong mga puntahan ng mga pasahero o mga tourist. Yung mga ganitong klaseng mga tourist spot. Yan. Dati naalala ko na nakarating na rin ako sa lugar ng Jerusalem. Dahil sa premyo lang yon ng Saga Rose na isa ako sa mga nabunot para makarating ng Jerusalem dun sa Israel. Dahil kapangalan ko pa naman ang lugar na yon, kaya ako siguro nakarating at nabiyayaan ng ganong klaseng trip na libre lang. Yan, dito sa information na ito yung isa sa mga binigay sa akin na pwede nating magawa. Pero ito may horse riding, yan yung mga ganyang klase. Tapos ito yung susubukan nating ma-experience, itong camel riding trip. Yan, ang babayaran natin ay imbis na 30 euro ay 15 euro na lang. Ayan. Kaya maghihintay tayo ng ilang minuto para makasakay tayo dun sa camel na yun dahil tinatawagan niya yung isa sa mga kasamahan niya rito para makarating na tayo sa lugar ng disyerto para makapunta na tayo dun sa lugar na yun. May experience na nating makasakay ng camel. Ayan, bukod doon, ito rin yung isa sa mga gustong puntahan ng mga pasahero, yung mga ganyang klaseng mga event. Yan, tapos dito meron din na kung gusto mo manood ng crocodile show. Yan, tapos dito rin na yung dolphin na kung pwede mong makita kung paano maging turuan ng dolphin dito na nakasalamuha yung mga iba't ibang tao. Tapos dito naman ay pwede namang scuba diving. Yan, snorkeling. Tapos meron din dito mga iba't ibang mga pinupuntahan na lugar. Napakasarap dito pumunta dahil marami kang pwedeng ma-experience sa lugar nitong Egypt na to.
Ayan, tulad nito, halos lahat ng mga pasahero o mga tourist ay napupuntahan yung mga ganitong klaseng mga lugar dito sa Egypt. Tulad nito, may pyramid at mga ganitong mga historical place na lugar na yan. Tapos ito naman yung mga penguin, yung mga dating mga nangyayari nung araw. Ayan, tulad nito. Yung mga tower na yan. Halimbawa, ayaw mo naman sumakay ng camel, ay ito naman ang pwede mong sakyan sa labas ng disyerto. Kaya maghihintay-hintay lang tayo ng konti rito para makarating na tayo dun sa lugar ng disyerto para makasakay na tayo ng camel dahil tinawagan niya na yung isa sa mga tauhan niya rito na kung paano makarating dun. Tapos dito naman banda, hello, how are you? yan yung tumatawag para makarating na tayo sa disyerto. Tapos dito naman banda, ito naman yung snake na turuan yan na pwede mong mapanood yung mga ganyang klaseng mga uri ng mga hayop na imbis na katakutan mo ay friendly yan sila. Yan. Na pwede mong maturuan at pwedeng hindi maging mabagsik o manakit ng mga tao na pwede mong maging kaibigan yung mga ganyang klaseng uri ng mga ganyang hayop dito sa lugar ng Egypt. Yan. Tapos ngayon may oras pa tayo na 3 oras para makapasyal dito sa lugar ng Egypt. Kaya maghihintay daw tayo ng ilang minuto para masubukan na natin yung ganong experience na makasakay sa camel. Ayan, dati nung kagahapon ay naglakbay din tayo. Gumala din tayo sa lugar ng Egypt dun sa Port Said kagahapon na bumili tayo ng shawarma. Pero dito sa lugar na to ay yung isa sa mga kaibigan natin dito na Egyptian ay binigyan tayo ng ganitong klaseng pagkain para makakain tayo dito sa tulad ng shawarma. Yan. Itong ganitong klaseng pagkain ay masarap. Kayo. Wow. Sarap. Ano pa ako nagugutom kaya kakain muna tayo habang naghihintay tayo rito. Ito yung isa sa mga kaibigan natin na nagbigay ng pagkain. Thank you, my friend. Yan, kasama niya tong kaibigan natin. Hello, my friend. Yan. Hello, my friend. How are you? Nice to meet you. Shahoshni. Yan, isa yun sa mga Egyptian dito sa lugar ng Egypt. Mga friendly ang mga yan, mga kaibigan natin. Yan, ngayon papalabas na tayo dito sa Old Market. Ito yung main gate sa Egypt. Tapos ito na yung isa sa mga kasama ko na sinabi na pupunta na daw kami dun sa lugar ng desyerto dahil nandun din yung camel at maghihintay kami dito sa lugar na to dahil may service pa papunta ron sa desyerto na yun. Maghihintay kami rito. Sasakyan ko ngayon. Yan, ito yung mga tao rito sa Egyptian. Hello, my friend. Yan, ngayon pupunta na tayo ngayon dun sa lugar ng disyerto dahil dun na tayo sasakay ng camel na yun. Pero bago tayo sumakay ay kailangan muna ng service bago pumunta dun sa lugar na yun. Ito yung mga kasama natin papunta rin sa disyerto. Yan. Mga kaibigan natin. Ayan, baka mamaya pagka halimbawang may oras pa tayo dahil 1 oras tayong magagala kasama nung camel na yon na sasakyan natin sa loob ng 1 oras ay $20 lang ang babayaran natin. Pero pagka may oras pa tayo, total 3 oras tayong gagala rito ay susubukan din natin sumakay ng motor kung halimbawang may oras pa tayo para makasakay din sa motor. Ayan, papunta na tayo ngayon sa lugar na yon. Yan, sa lugar ng disyerto ay medyo malayo-layo rin pala. Yan, bali ang papuntang disyerto ay mga 15 minutes na tayo naglalakbay. Malayo-layo rin pala pero wala tayong dapat alalahanin dahil makakabalik naman tayo sa lugar na pinanggalitan natin sa barko. Kasi medyo malayo-layo pala yung disyerto na pupuntahan natin. Yan, bali konting oras pa para makarating tayo dun sa lugar. Dito banda ay merong building dito na parang pyramid. Yan, dahil nasa Egypt tayo kaya ganito yung mga klaseng uri ng mga struktura dito. Mga ganyang klaseng building, pyramid. Yan,
Tapos nadaanan din natin tong parang tulad sa lugar ng Istanbul. Yan, dito sa lugar ng Egypt ay marami yung mga ganitong klaseng mga mosque. Yan, dahil mga Muslim country itong mga lugar na pinupuntahan natin. Yan, sa paglalakbay natin ay nakaka 25 minutes na tayo na nandito sa lugar na to. Mali, konting oras pa para makarating tayo dun sa lugar ng disyerto. Yan. Tapos meron dito ang barko na ganyan ang itsura. Ayan, dito sa dinadaanan natin ay napakaraming mga magagandang mga tanawin dito sa lugar ng Egypt. Ito yung pwede natin sakyan sana kung ganyang klaseng sasakyan. Ayan, dito na sa kaya banda. Ayan, nandito na tayo sa lugar ng Arkilano mga kab. Ayan, bali nandito na tayo ngayon. Ayan, maghihintay, bali mga kulang-kulang 1 oras tayong bumiyahe dito, pero kailangan makabalik na tayo ng barko. Kaya ngayon nandito na yung mga kamelyo para makasakay na tayo rito sa camel na to. Ito yung sinakyan nating van at ito rin yung sasakyan natin pabalik ng market na pinanggalingan natin kanina. Tapos ito naman ay pwede rin nating sakyan yan yung mga ganyang klaseng mga sasakyan, pero hindi yan ang sasakyan natin. Ang sasakyan natin ay camel. Yan, dahil may camel din dito. Pero yung mga ganyang klaseng uri ng sasakyan ay pwede rin natin sakyan yan. $20 din yan pagka sumakay ka ng ganyang sasakyan. Ayan. Dito sa lugar na to ay napakalayo na. Ayan. Dito na tumatambay ngayon yung mga service natin pabalik ng market. 1 oras din tayo naglakbay dito. Tapos dito naman sa mga gilid-gilid na to, ito naman yung mga motor ride. Yan. Pero hindi ganyang klase ang sasakyan natin. Ang sasakyan natin ay camel. Yan, ngayon sumakay muna kami ng motor papuntang camel. Mga 10 minutes pa bago makarating dun sa camel na yun. Ito muna yung una namin sasakyan bago kami makarating ng camel. Yan. Ito yung mga sasakyan natin. Kaya dito sa lugar na to ay maraming mga nagmumotor. Yan sila. Mga nagmumotor yan dahil paikot-ikot lang yung sila dito. Ito na yung lugar na disyerto na pinupuntahan natin. Bali 2 minutes pa tayo pupunta rin para makasakay tayo ng camel. Ganitong klaseng mga tour na at yan yung mga ibang mga pasahero o yung mga tourist dito. Yan, bali paikot-ikot lang yan sila rito. Yan. Bali dito sa lugar na to ay napakalawak, napakarami kong para masaya ka, para mag-enjoy ka sa lugar na to. Napakasaya, marami kang pwede magawa para mag-enjoy sa lahat ng mga pinagkakaroon dito sa lugar. Yan yan sila. Nakakabilis yung takbo natin. Kasi na dito na tayo. Problema tidilo sa Alofondo yun. Yan, bali doon meron na ako nakikitang mga camel na nakatambay dyan sa lugar na yan. Yan. Dyan sa mga lugar na yan may mga camelyo na akong nakikita. Kaya dito sa lugar na to ay napakarami ng mga camel. Yan, puro mga camel yan. Yan, nandito na tayo sa kampo ng mga camel. Plus sunta.
Only 5 minutes ha, my friend. اوكي اوكي You will خذه wait من هنا انزل بيه على السنتر على طول. Ayan. ماشي؟ خلاص؟ Ayan, bali, umpisa na natin sumakay dito sa camel na to. Ganitong klaseng uri ng camel ay Sit here please. hindi delikado. Only 3 minutes ha. Wait for me. Wait for me. Eto, dito na tayo ngayon, bali. My friend. That's it. Up, baba. Cute. Ayan, bali, dito na tayo ngayon sa camel. Ayan. Ito na yung camel na nasakyan natin. Tapos ito naman yung nasakyan natin nung una. Ayan, ganyan classic. Ayan. Ayan, medyo mabilis magpatakbo. Ngayon, nandito na tayo sa camel. Sumasakay na tayo dito ngayon. Ayan. Napakasarap ng pakiramdam ngayon. Nakasakay na tayo dito sa camel na to. Ayan, habang nakasakay ka rito sa camel na to ay merong umaalalay sa atin na isang bata na taga Egyptian din. Ayan. Habang nakasakay tayo dito sa camel na to. Ayan, ngayon bali naka-experience ko na dito sumakay sa camel na to. Kaya mamaya lang ng konti ay uuwi na tayo dahil baka maiwanan na tayo ng barko. Babalik na tayo ulit sa barko natin. Ayan, ito ang disyerto ng Egypt dito sa Sharm el Sheikh. Ayan, bali na-experience ko na rin sumakay dito sa camel na to na nai-imagine ko nung unang panahon talaga ay ito yung mga sinasakyan nung mga unang tao dito sa lugar ng Egypt, na ito rin ang sinakyan ng 3 hari na sinakyan nila tong kamelyo na to papunta sa lugar na kung saan isinilang ang Panginoong Hesukristo. Ayan, bali etong kamelyo na to ay siguro mai-imagine din natin na ang Panginoong Hesukristo na si Lord Jesus Christ ay nakasakay din dito sa ganitong klaseng uri ng sasakyan na to. Kaya napakaswerte ko dahil isa ako sa mga nakasakay ng ganitong klaseng uri ng sasakyan na ginawa ng Panginoon. Yan, mga ganitong klaseng mga uri ng sasakyan nung unang panahon pa. Mga ganitong kamelyo dito sa lugar ng disyerto dito sa Egypt. Yan, kaya ngayon maya-maya ng konti ay uuwi na tayo. Yan, uuwi na tayo dahil tapos na tayo mamasyal at na-experience na natin yung ganitong klaseng uri ng pamamasyal natin dito. Yung ganitong klaseng event na to. Kaya malapit na tayo umuwi. Konting oras na lang. Yan, yung mga ganitong uri ng sasakyan na to ay nabubuhay lang to sa lugar ng disyerto, sa initan. Ito yung mga ginagamit ng mga Egyptian para makarating sila sa lugar na gusto nilang puntahan dito sa napakalayong at napakalawak na disyerto na to. Itong na to ay tumatagal sa init at tumatagal din sa paglalakbay kahit anong araw, kahit anong klaseng panahon pa na ganito katibay itong kamelyo na to dahil meron siyang baon, kaya meron tong bukol sa likod ng katawan niya, ay dito siya nag-iipon ng tubig para yun ang kakayahan niya para makalakbay siya na kahit gano'n napakalayo ng lugar na tinatahak nitong kamelyo na to. Dito kumukuha ng inumin niya, yan, dito sa likod niya. Yan, ngayon tapos na tayong gumala, tapos na nating masakyan yung kamelyo na yun. Ngayon papauwi na tayo. Maghihintay na ulit tayo ng service para makabalik tayo sa lokal. Yan, ngayon pabalik na tayo ay makikita mo na puro mga disyerto yung mga dinadaanan natin. Yan. Bali 30 minutes ulit tayong babiyahe para makabalik tayo ulit sa old market, sa pinanggalingan natin. Masarap din mamasyal dito na nakaka-enjoy din, kaya lang napakalayo ng lugar ng pinuntahan natin para makasakay tayo ng kamelyo, pero okay naman, enjoy din. Pero ngayon uwi na tayo, babalik na ulit tayo sa barko natin. Yan, dito sa paglalakbay natin ay meron ditong struktura na ginawa ang mga Ehipto, mga taga-Egyptian. Yan, ganitong klaseng monumento. Yan.
Isa yan sa mga sikat dito. Yung ganyang klaseng monumento na yan dito sa Egypt. Yan, bali madadaanan natin yung ganitong klaseng monumento. Yan ang nakasulat. Yan, dyan sa monumento na yun. Yan, tapos itong nilalakbay natin ay ito yung airport. Yan, bali ito na yung aeroplano. Dahil itong nilalakbay natin ay airport to. Yan, palating na yung isa sa mga aeroplano nila dito sa lugar na ito. Ito yung nakasulat, Sharm el Sheikh International Airport, Congress Center. Maya-maya lang ng konti ay nandoon na tayo sa lugar ng Old Market. Malapit na tayo kasi ang biyahe rito ay napakatagal, mga 30 minutes bago ka makarating dun sa lugar na babalikan natin. Sabi ng driver ay isa daw dito yan sa mga sikat na lugar na to. Yan, what is that called? Lama Bay? Lama Bay. Lama Bay. Yan lugar na yan. Yan, banda rito naman ay mayroong statwa na seahorse. Yan ngayon, malapit na tayo sa Old Market. 30 minutes na tayong bumabiyahe dahil napakalayo ng pinuntahan natin sa disyerto. Okay. Thank you, my friend. Bye. Bye. I'm glad to know you. Yeah. See you. See you. Bye. Thank you very much. Bye. Ayan, bali ngayon papauwi na tayo dahil tapos na tayong mamasyal dito sa lugar ng city nila. Ayan, bali napakatagal ng biyahe, ang layo. Halos 1 oras ang biyahe para makarating tayo dun sa lugar ng disyerto na pinuntahan natin para makasakay lang ng camel. Pero may oras pa rin tayo para gumala, pero uuwi na tayo dahil inabot na tayo ng gabi at may trabaho pa tayo. Kaya kailangan na nating magpahinga para may lakas ulit para bumalik sa trabaho para sa barko. Yan, ngayon nandito tayo sa lobby. Ang date na ngayon ay October 4. Habang wala tayong ginagawa dahil wala tayong pasahero, ay meron ditong schedule mula ilang araw para sa mga ginagawa ng mga crew. Tulad ito, ang date na ngayon ay October 4. Yan, tapos ngayong October 4, ito ang gagawin natin, training show para sa crew party sa Halloween bukas ng Friday. Tapos bukas sa cinema titignan natin kung mabibidyohan natin 'yon bago tayo pumasok sa sinehan para manood. Tapos ito yung mga schedule natin, lahat ng mga crew dito ay ganito mga ginagawa. Tapos noong Monday, Noong November 1 ay nanalo ko ng bingo dahil may larong bingo dito para sa mga crew. Yon, tapos kung napapansin nyo, ito ay napanalunan ko sa bingo, yung ganitong klase. Bali bumili lang ako ng 2 card. Ang isang card nun ay €150. 2 nabili ko dahil may barya ako. Sabi ko ibibili ko na dahil mag-e-Asia na tayo, hindi na natin makapakinabangan yung ganong points ng euro. Kaya pasalamat ako dahil nanalo ko ng ganitong MP3 na nagkakahalaga ng €70. Ayan, tapos ngayon, mamaya-maya lang ng konti ay pupuntahan na natin tong rehearsal, training show ni Michael Jackson para sa Halloween party. Yan, nitong Friday, November 5. Yan, tapos nandito tayo ngayon sa date 5 dahil ito na yung umpisa sa pag-training. Ito yung isa sa mga rehearsal na gagawin natin. Yan, para sa Halloween party. Dito tayo ngayon sa cinema dahil dito magre-rehearsal dito sa lugar. Yan. Ngayon katatapos lang ng practice namin para sa Halloween. Ang last day na namin ng rehearsal ay ngayong gabi. Ngayon tapos na yung rehearsal namin, ngayong alas 9 ng gabi nitong November 5 ay ang gagawin naman namin lahat ng mga crew ay manonood dito sa cinema. Sa cinema dito sa Deck 5. Diyan kami papasok. Ayan na, pinapanood namin yun.
It's close to midnight, and evils are lurking in the dark. Under the moonlight, it's a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. And you start to breathe, and so it looks you right between your eyes. You're paralyzed, 'cause this is daylight, and no one's gonna save you from the rhythm of strike. You know it's daylight, you're fighting for your life inside a together. Et donc, c'est la fin. C'est la fin, il n'y aura pas ça. Yan, bali ito na yung pinaka-final na training namin dito sa pagre-rehearsal dito sa Grand Salon. Mamayang gabi umpisa na namin para sa party sa November 3, Halloween. Yan. Yan na yung mga kasali. Mga kasali sa mga dancer. Yan. La pierre d'Alain pilée avec du musc. Marami kami rito. Kaya abangan na lang natin yung mangyayari mamayang gabi kung paano magsayaw yung lahat ng mga dancer dito sa November 1. Hello Israël! Hello. We are here for doing the choreography of Thriller, you know that? Yan. Ngayon, ang oras na ngayon ay alas 9 na ng gabi. Ang oras ng party ay mga 9:30. May mga crew na rito ngayon para umpisahan itong para sa Halloween party namin. Bali, gaganapin to ngayong araw ng November 5 na imbis na November 1 ay sa November 5, ngayon November 5. Kaya lahat ng mga crew ay nandito para i-celebrate itong Halloween natin. Yan. Bali may mga pagkain dito. Yan, buffet. Andito si staff captain. Tsaka yung mga katrabaho natin, sila chef nandito rin. Tsaka yung taga pastry. Tapos may mga crew tayo rito na nandito naghihintay. Yan. Kaya mamaya-maya lang konti ay uumpisa na natin para sa Halloween party. Kaya sindak na kayo dahil mag-uumpisa na tayong magpatakot ng mga iba't ibang mga tao rito. Yan, maya-maya lang ng konti ay uumpisa na itong show na to. Yan. Pakita mo nga pare. Pare, pakita mo nga ako. Pakita mo ako, dali. Ayun nga. Hawakan mo lang. Yan. Tapos balik mo sa akin. Pakita mo ako, dali. Ayan, nakita ka na. Naka-record na ba to? Oo. Okay na yan? Oo. Gulong ka. Oh. Tama na. I would like to call the captain. Maybe you have some few messages for us. Ayan. Ito na si Captain dahil lahat ng mga crew ay nandito na lahat. Tapos may mga costume dito. Ayan. Well, bonsoir à tous. Magalang Gabi. Salamat. Madame. Bon appétit everybody. Enjoy the dinner. They have prepared lots of fun things tonight. Thank you for Mr. President that is going to give you a seat tonight and all the team that have prepared everything. Thank you for the chef, of course, and Kevin and everybody who is behind all this again. Don't forget that starting on Monday, we have passengers, so full work today. Okay? Have a good evening. Enjoy that. Thank you. Bon appétit. Yan ngayon,
mamimili kung sino yung pinaka-the best ko. Bali, silang lahat ay mga crew din na umpisahan mamaya yung magsasayaw lahat ng mga dancer natin doon na ito yung mga iba't ibang mga costume para dito sa party, sa Halloween party. Ito yung mga kasama natin mamaya ay sasayaw lahat yan para sa presentation. Bali, bago kami sumayaw ay kakain muna kami nito. Lahat ng mga crew ay nagsisipagkain na lang. Para sa... You know that is our worker said. Thank you. So the last thing, it's a small surprise for the captain and what is it? Des patriotes. Ok. Alors je vais le dire en français et là tu vas venir m'aider à traduire. Vous savez qu'on a eu des militaires à bord. Oui, ils écoutent pas. On a eu des militaires à bord pendant quelques jours. On a tous vécu une expérience particulière. During a long period. So Yan yung staff captain namin. Yan. Donc on a eu la chance d'être présent avec Fred lors de ce stage tout à fait particulier. Et on en a fait une photo, on va la dévoiler ce soir. J'espère que vous me pardonnerez commandant parce que vous vouliez garder le secret pour vous avec le chef, le doc, Eric, le second. Mais je pense qu'on est quand At même ito obligé naman de dévoiler yung un petit peu namin, les secrets parce que yung vous savez safety que officer. la presse et le poids des mots choquent des photos. Et je pense que ça va être un choc. So we take a picture along this special formation about the headquarters in Djibouti, and it's really a big secret. So after. to be there tonight. Everybody basically, and here's the secret now. So you come to see the picture when you want, and now you saw everything about your headquarters. Yan lahat ng mga sandalo natin. Pinapakita kung ano, yung mga dosing sandalo. Yan. Yan yung mga sandalo natin na promotekta sa Legiamat. Yan. Yan yung mga sumuporta sa atin dahil para maiwasan ang lahat ng mga piracy na nangyayari dito. Mga pirata. Yan. Sila yung mga nagtanggol sa atin para sa mga pirata. Yan. Sila lahat yan. Yan, bali nag-announce kasi si Kapitan na para maipakita lahat dito, lahat ng mga picture dito ay nandito lahat para makita kung sino-sino yung lahat ng mga sumuporta sa mga soldier natin. Pero ngayon bumaba na sila lahat para matandaan natin kung sino-sino yung mga sundalo natin dito. Mga 12 yung mga sundalo dito para sumuporta sa Legiamat. O sila lahat. Para maiwasan lahat ng mga pirata. Yan ang mga nagtanggol sa atin. Ask your support. All of you. Sira yan, ibumoto eh. Sira? Sira, hindi bumoto. You choose me as a president. Sira, ibumoto kayo dyan. And if Sira, C'est la fête. On écoute un peu. I will try to do it in English. My English is very good, you know it. I will try. So, you know, Tiffany, Loïc,
kanyang pagiging presidente ay natapos na yung kontrata ni Romy Manaay sa bilang presidente. Kaya ngayong araw na to, nitong November 5, ay meron na namang panibagong pagbobotohan ngayong November 5 kung sino mananalo bilang presidente ulit. Dahil si Romy Manaay ay uuwi na ulit papuntang Philippines. Kaya may panibago na namang presidente na magaganap. Et mon j'ai te donner toi Anthony le plus rapidement possible. Voilà, on traîne pas trop, comme ça c'est fait, on n'en parle plus et tout le monde a aidé. Ok? In English? Ok? Everybody's listening? Before your vote or after, if you can take your plate and everything and put it here like in a promise for help everybody and do it right now or in a few minutes so we can clean everything because some people are working downstairs and cleaning everything. Yan, bali chechekan namin itong tatlong taong to kung sino yung dapat iboto bilang presidente ngayong halalan ng araw ng November 5 ngayong 2010 hanggang 2011. Ngayon lahat ng mga iboboto ay dito nilalagay sa voters box. Yan. Kaya lahat ng mga crew ay dito sa box na yan kung paano pagboto. Lahat ng isa lang ang iboboto sa lahat ng mga presidente niya nilalagay. Yan, dun sa yan, ito lahat ng mga sundalo natin. Yan, yan sila. And now we have a last girl. Stop playing. Playing. Okay, okay.
focus with us. Yang serem yang ini. Free picture. You can push it again. Huh? If ever you want to post, you can video me. Okay, dance. Jump. So, oh yeah. Tonight, thank you. Pauline and Louis got 30. And some of the alien, both Ramazan and as I told you before, that Yan, bali siya ang nanalo bilang presidente nitong alala nitong 2010. Si Neil. Yan ngayon ang presidente ngayon 2010. I do my best for you, for all of you. Thank you.
Ayan, ngayong November ay birthday ngayon ng pinaka-pinuno namin na si Captain. Ayan. Ngayon, iniiwan niya na yung cake kung paano iwan. Ayan, birthday ngayon ni Captain. Ito yung pinaka-pinuno dito sa barko ng Lejaman. Okay, so for the birthday of the captain, we have a special gift for you and a petit cadeau. It's from all your crew to say you a lot of things. Anyway, that we love you. So this is. What I just read about all of you is that Yan yung regalo kay Captain na nandiyan dyan lahat ng mga crew. Yun, bago dumating yung mga, yan lahat ng mga crew. Bago dumating lahat ng mga sundalo rito sa Lejaman. merci.